Dear Alab Stories, tawagin mo na lang akong Catherine. Katang palayaw ko. I'm 32 years old, 2 taon nang kasal sa isang businessman. Gusto ko lang i-share ang kwento ko. Childhood sweethearts kami ni Marco. Magkaklase kami grade 5 pa lang. Ako ang ginawang muse, siya naman ang escort. Palagi kaming tinutukso ng mga kaklase namin. Later on, nung high school na kami, dahil ayaw ng mama kong magka-boyfriend ako agad, naging secret ang panliligaw niya sa akin. Hoy, ano yan? Patingin nga. Nagulat ako nang hablutin ng kapatid ko ang phone. Akin na yan. Ano ba, LV? Pahamak talaga tong si LV. Kaya ako palaging napapagalitan ni na mama eh. At bago ko pa nga mabawi ang phone, nakatakbo na siya sa taas ng bahay habang binabasa ang message ni Marco. Uy, may nanliligaw. Pakantang sabi ng lukaret saka binasa ang message. I miss you. Bukas sabay tayo mag-lunch. Uy, si Marco Pogi. Elvie, ano ka ba? Saway ko, sabay lingon sa paligid. Hindi pwedeng marinig ni mama to. Single parent si mama. Isa lang ang bili niya na wag tumulad sa kanyang maaga nag-asawa kaya struggling sa buhay. Matagal na kaming iniwan ni Papa. Noon pa lang 5 si LV. 8 ako noon. Naalala ko na iyak kami ng iyak na tatlo that time. Lahat kami nakikiusap kay Papa na wag kaming iwan. Pero walang epekto. Pinanood lang namin siya, hila-hila yung maleta niya. Iniwan kami. Siguro kaya takot na takot din akong mabisto ni Mama. Hindi lang dahil sa sermon, kundi mas lamang yung ayokong ma-disappoint siya sa akin. Palagi niya kasing sinasabi na ako ang panganay, na dapat ako ang protector ni LV, na ako yung tatay yung mama kapag wala na siya. Yun daw ang responsibilidad ko sa pamilya. Wala si mama, nakangising sabi ng kapatid ko. Sa totoo pala ang chismis na boyfriend mo si Marco. Hindi pa. Pa, edi sasagutin mo. Hindi bawal nga akong magpaligaw. Bakit ka text ka? Ang kulit mo naman, LV. Sinasabi ko sa'yo kapag nalaman to ni na mama, lagot ka talaga sa'kin. Kurutin ko nga sa singit, kahit pa nga nakangiti ako. Ang lakas ng tili ng loka-loka, tawa ng tawa. Mabait naman ang lokaret, pahamak lang at mahilig mang inis. Pero simula ng araw na yun, naging kakampi ko na siya. Katulong ko na ang kapatid ko sa paglilihim ng tungkol kay Marco. College na nung nabisto ni mama na may boyfriend na ako. Takot na takot ako noon. Magkasama kami ni Marco sa bahay nila nung mag-text sa akin si LV. Ate, nag-message daw si Tita Lorraine. Pagkasama daw kayo palagi ni Kuya Marco, nakikita daw kayo sa may simbahan. Tinanong ako ni mama kung anong alam ko. Sabi ko wala. Umuwi ka na ate. Huwag kang tatawag. Malalaman ni mama na sinabi ko sa'yo. Nasa kusina lang siya. Bilis na ate, umuwi ka na. Diyos ko, anong gagawin ko, Marco? Tanong ko sa boyfriend kong noong pa gustong kausapin si mama. Ang sabi niya, handa naman daw niyang sabihin ng lahat kay mama. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa akin. Kaya daw niya akong panindigan. Mukhang kinabahan din siya nang sabihin ko ang sinabi ni LV. Galit daw ba si tita? Ano pa bang inaasahan mo? Sinabi ko naman sa'yo noon pa magagalit si mama kapag nalaman niya. Nagsimula akong mag-ayos ng gamit. Aminado naman akong palaging may nangyayari sa amin ni Marco. Ewan, marupok ako pagdating sa kanya. Mahal na mahal ko kasi siya. Sa isip ko, asawa ko na siya. Siya na ang pakakasalan ko. Bubuo kami ng buhay na magkasama. Magkakaanak, magkakaroon ng sariling buhay, ng isang tahimik at masayang pamilya. Pero hindi ngayon. Alam mo naman na mataas ang pangarap ni mama sa akin. Alam mong mataas ang pangarap ko. Ako rin naman. Huwag kang mag-alala. Aaminin na lang natin. Mangangako tayo na magiging maingat tayo. Tahan na. Hindi kita iiwan. Isang tingin lang pala sa mga mata ni Marco para na akong nakahinga ng maluwag. Kaya namin. Kakayanin namin. Wala naman kaming ginagawang masama. Kahit na may nangyayari sa amin, hindi kami nakakalimot gumamit ng proteksyon.
Hinatid ako ni Marco sa bahay. For the very first time, kaming dalawa lang ang humarap kay Mama. Wala ang mga friends namin na palagi naming ginagawang excuse kapag gusto naming magkasama sa bahay. Pananagutan ko naman po si Kat, tita. Pangako ni Marco kay Mama. Kalmado naman si Mama pero halatang disappointed. Ang lalim ng buntong hininga niya nung sabihin, ano pa bang magagawa ko kung yan na nga ang sitwasyon? Ang akin lang anak, mag-a-abroad ka pa, iyan ang pangarap natin. At ikaw naman Marco, hindi porki may kaya ang pamilya mo mamadaliin mo ng anak ko. Diyos ko, ang babata pa ninyo. Kailangan ninyong makita ang mundo bago kayo mag-asawa. Ano yung sinasabi mong pananagutan mo? Ang dapat mong ipangako sa akin, hindi mo agad itatali ang anak ko. Pababayaan mong magpakasaya sa pagiging dalaga. Hindi yung ganyan parang seryosong-seryoso na agad kayo sa buhay. Puro kayo mga pangarap ng pamilya, Diyos ko po. 19 pa lang yung anak ko, Marco. Pangako po, tita. Hindi po kami magmamadali. Madami pa po kaming pangarap. Wala po kayong aalalahanin sa amin. Sabi ni Marco. Kahit paano, napanatag naman si Mama. Kami namang dalawa ni Marco, ginawa ang lahat para masigurong matutupad namin ang mga pangako namin. Totoo rin namang madami pa kaming pangarap. Gusto kong bilhan ng sariling bahay si Mama. Makatulong na pag-aralin si LV. Mas mataas kasi ang pangarap ng bunso namin kaysa sa akin. Kung ako, tama ng HRM ang kurso, ang kapatid ko gustong maging abogada. Noon pa, sinabi na ni Mama na baka hindi niya kayanin magpaaral ng law. Pero sabi ko, pagtutulungan namin. Nang makagraduate ako ng HRM, tanggap na sa amin si Marco. Siya rin ang naghahatid sa akin nang magsimula akong mag-apply ng trabaho. Sa unang taon kong pamamasukan, na-realize kong puputi na ang lahat ng buhok ko. Hindi ko pa rin mabibila ng bahay si Mama kung hindi ko pupursigihin ang pag-a-abroad. Kaya naman sumugal ako sa Singapore. Salamat sa Diyos, nung panahon na yon madami pang opportunities. Natanggap ako sa isang malaking travel agency. Mahirap ang trabaho, madami akong dapat pag-aralan. Pero mas mahirap pala ang homesickness. Hindi ko mabilang kung ilang gabi akong umiiyak habang miss na miss ko na ang pamilya ko at si Marco. Kahit nakadalawang taon na ako sa Singapore, ganun pa rin. Hindi nababawasan ang pangungulila ko sa kanila. Pero nakaka-adapt naman kahit paano. Ang sabi sa akin ni Marco, pwede naman daw akong umuwi. Wala naman daw akong poproblemahin dahil tutulungan naman daw niya ako. Graduate na rin siya ng business management at binigyan ng puhunan ng papa niya. Nagtayo siya ng negosyo. Proud na proud din ako sa kanya kasi magtatatlong taon pa lang ang car wash at auto shop niya. May 3 branches na. Kumpleto rin siya sa detailing service. Nagsimula na rin siya ng mas malaking auto shop, yung nag-specialize sa van conversion. Mahilig kasi siya sa sasakyan ever since. Alam ko naman na talagang namimiss niya ako. Sa araw-araw na nag-uusap kami, palagi niyang sinasabi sa akin na sana raw ako yung kasama niya sa pagpapalago ng business. Ang turing daw niya sa negosyo niya, sa aming dalawa, ever since daw. In fact, may isa siyang branch na may coffee shop. May mga pagkain sa menu na inspired ko. Catherine's favorite pasta at Kat's drink. Ewan ko, naiiyak pa rin ako kapag naaalala ko. First boyfriend ko siya. Tapos ang bait-bait. Supportive. Palagi akong iniisip. Mahal ang pamilya ko. Handang tulungan ako sa mga pangarap ko. Siguro dahil ganun siya kabait kaya naisip kong hindi niya deserve saluhin ang mga obligasyon ko sa pamilya. Hindi naman niya dapat pasanin ang pangako ko kina Mama at LV. Hindi rin naman ako pinipilit ni na Mama at LV na tumulong. Pero kapag pala OFW ka at alam mong nakakaluwag-luwag ka, talagang hindi mo rin naman matitiis. Sabi ni Mama, huwag ko na raw masyadong isipin ang mga pangako ko. Kaya naman daw niyang pagtapusin si LV. Lalo na nagpadala ko ng puhunan para magsimula na rin siya ng negosyo. Nakakuha na rin ako ng bahay para sa kanila. Kahit pa nga hindi pa naman fully paid. Nagsimula si Mama ng frozen meat store. Masipag si Mama. Si LV naman, masipag mag-promote sa social media. Sa loob lang ng 1 taon, lumaki na ng lumaki ang storage ni Mama. Lumipat na siya ng pwesto sa highway. Malaki ang kita.
Sabi uli niya, umuwi na raw ako. Pero sabi ko, siguro uuwi ako kapag meron na rin akong sariling bahay. Kaya si mama na ang naghulog sa una kong kinuha. Kumuha na rin ako ng bago sa street na yon. Umuwi ako nung ipabless ang bahay. Marco, thank you ha. Sabi ko sa boyfriend kong gwapo. Para saan? Sa lahat ng tulong mo sa akin dito sa bahay. Siya ang kumuha ng contractor na mapagkakatiwalaan para mapaganda ang bahay ko. Plano ko, doon kami tutuloy dahil malapit lang doon ang main branch niya. Siyempre dahil nasa street din na yon sina Mama at LV. Hinalikan niya ako sa pisngi. Magstay ka na ba dito for good? 1 taon pa ang kontrata ko eh. Pero baka pagkatapos nun, who knows? Ayoko lang kasi na wala akong ipon pag uwi. Pero sinabi ko naman sa'yo na akong bahala sa'yo. I know, pero bata pa naman tayo. Isa pa, ayoko namang ikaw ang magbabayad nitong bahay kapag umuwi ako tapos ang makukuha kong trabaho bariya ang kita. Siyempre, kailangan medyo stable din ako. Akong bahala sa'yo. Paglalambing niya. At alam kong totoo yun sa loob niya pero ewan ko ba? Siguro hindi talaga ako sanay na umasa sa iba. Ganun yata lahat ng panganay. Bumalik ako ng Singapore. Ang ganda ng nangyayari sa career ko. Na-promote ako. Specialist. Siyempre, tumaas ang sahod ko. In just a year, nabayaran ko ang bahay. Ang sumunod kong project ay isa pang property na pwedeng paupahan. Sa isip ko, kapag meron na akong paupahan, pwede na akong maging housewife. Wala akong pagmamadali kasi 26 pa lang naman ako. Sabi ko sa sarili ko, 28 ako uuwi ng Pilipinas. Sa panahon na yon, may paupahan na akong commercial space. May sarili na akong bahay. May boyfriend na may magandang negosyo. Masaya ang mama ko at isang kapatid na magiging abogada na. Sa panahon na yon, siguro nagre-review na si LV for the bar. Parang lahat ng nangyayari sa buhay ko perfect. Isa lang talaga ang issue. Yung malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Pero hindi ako nagsisisi. Dahil kung hindi ako umalis sa Pilipinas, malamang na namamasukan pa rin si mama sa office. Hindi naman kalakihan ang sahod niya doon sa totoo lang. At ako, paniguradong pagod na pagod sa kakarampot na kita. At si LV, malamang na hindi nakapagpatuloy sa law school. Dahil tumaas ang posisyon ko sa work, naging mas busy na rin ako. Aminado akong kung minsan, hindi ko na nasasagot ang mga tawag ni Marco. Kadalasan kasing night shift ako. Worldwide ang clients namin at lahat may sinabing tao. Kaya kailangan ko talagang galingan ng performance ko. Every day, ang gabi ko ay umaga at ang umaga ko ay gabi. Iniisip ko na lang na okay na rin dahil malaki ang night differential. Malaking bagay sa akin since malaki rin ang huhulugan kong property. Malapit lang sa office ang apartment na nirerentahan ko. 1 kwarto lang yon. May common area lang ang bahay para sa tenants. Mahal ang rental sa Singapore. Yun lang ang kaya ko. Hindi ako maluho. Talagang ang focus ko, work at family. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa office, tumawag sa akin si LV. Ate, anong ginagawa mo? Eto, papunta na sa office. Napatawag ka. Kumusta ang finals mo? Ang biba kong kapatid, malapit nang maging abogada. Kapag naiisip ko, talagang ang saya-saya ko. Kasi siya ang magiging kauna-unahang abogado sa pamilya namin. Biruin mo yun? Kami ni Mama nakapagpaaral ng abogada. Talagang God is good. Okay naman ate. Sagot niya. Wala ka namang boyfriend, LV ha? Sabi ko. Nakaugalian ko na siyang paaminin. Baka kasi tulad ko noon na nag-aalalang magsabi sa amin ni Mama. Sa akin, mas maigi ng malaman kaysa naman kung saan-saan nakikipag-date. Pero matalino ang kapatid ko. Hindi niya sasayangin ang pag-aaral niya. Mataas ang pangarap niya ever since. Mas mataas sa pangarap ko at alam kong unti-unti na niya yung nakukuha. Magkakaroon na kami ng abogada, konting tiis na lang. Wala ate. Ate, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Natigilan ako kasi parang ang seryoso-seryoso ng tono niya. Ano yun, LV? Mas maganda sigurong sabihin ko na lang kapag nasa office ka na. Pinapakaba mo naman ako, ano ba yun?
Sige na, you can tell me. Malapit na rin naman ako sa office. Kasi ate si Kuya Marco, may nagsabi sa akin na may mga babae raw na tumatambay madalas doon sa auto shop niya. Nung nakaraan, di ba sumali sila sa car show? Tapos kumuha sila ng mga babaeng model. Yung babae daw na yon, yung model, saka yung mga kaibigan nun, madalas daw dun sa branch dito sa malapit sa atin. Titigilan ako pero saglit lang. Baka naman tumatambay lang talaga dun. Wala naman sa personality ni Marco ang magloloko ng ganyan. May promise na ako sa kanya na tatapusin ko na lang ang kontrata. Di ba nabanggit ko na rin naman sa inyo ni Mama yan? Magpapakasal na kami pag uwi ko. Pero di ba ate, nag-renew ka ng contract a few weeks ago? Oo, pero ano na lang ba ang 1 year? Ang tagal-tagal na namin, LV. Ngayon pa ba naman yan maglolo ko? Alam mo naman yung kuya mo, masyadong friendly yan. Sino bang nagsabi sa'yo? Sabi ko na lang kahit ang totoo, medyo kinabahan ako. Sa tinagal-tagal ko sa ibang bansa, never akong nakarinig ni Bulong na may babae si Marco. Kaya ano tong biglang sinasabi ni LV? Aminado akong lately, inuuna ko ang career ko. Ni hindi ako nakapag-leave nung nakaraan para umuwi nung birthday ni Marco. Kahit yun ang promise ko sa kanya. Ang dami kasing trabaho. Palagi ko ring iniisip na saglit lang naman ang paghihintay namin. Na ano ba ang konting oras pa? Lord, sana naman hindi totoo. Nagpatuloy si LV. Yun kasing classmate ko ate. Anak ng ninang niya yung model. Actually, ako ang nag-recommend kay kuya doon nung naghahanap siya last time. Nakukonsensya tuloy ako, ate. Ano bang sabi ng friend mo? Na malandi daw yung Tiffany na yon. Naghahanap daw talaga ng mapere. Gold digger. Naku, masyadong matalino ang kuya Marco mo para sa mga ganyang babae. Giit ko pa rin. Araw-araw daw nagpupunta doon, ate eh. Sabi ni LV. Dumaan ka nga doon, Elves. Sabi ko, biglang hindi mapakali. Alamin mo kung ano ba ginagawa doon ng babae. Kaya mo bang gawin yon? Wala kang kabilib-bilib sa akin, ate. Eksakto, tapos na ang SEM. May 2 buwan ako para bantayan. Sabihin mo na lang kay kuya na kunin akong part-timer. Tawagan mo ate. Sabihin mong tanggapin ako. Sige, akong bahala. Nagkasundo kaming magkapatid. Tinawagan ko nga ang magaling kong boyfriend. Nakikiramdam ako. Mukhang wala namang issue. As usual, miss na miss niya ako. Yun pa rin ang madalas niyang sabihin sa akin. 1 year na lang naman, love. Promise. Last promise ko na to, Marco. Alam ko, wala ka ng tiwala sa pagtawad ko sa'yo. Pero this time, it's for real. I miss you so much. I miss you too. Palagi na nga akong natatanong ni na Papa kung uuwi ka pa raw. Ang daming nag-aabang ng kasal natin. Hindi ko naman masabi na nagpaplano na tayong magpakasal pag uwi mo dahil... Bumuntong hininga siya. Naintindihan ko agad ang ibig sabihin ng buntong hininga na yon. Ang ilang pangako kong napako through the years. Nauuwi na ako, na magpapakasal na kami, nabubuo na kami ng pamilya, na magtitiwala na ako sa kanya na siya na ang bahala sa amin. Ewan ko. Siguro at the back of my mind, mayroon akong takot na matulad ako sa mama ko, na nung iwan ni Papa, biglang parang nagsimula siya sa wala, back to zero, dahil nagtiwala siya kay Papa sa lahat, na si Papa ang magiging provider. Gusto ko kapag nag-asawa ako, mayroon din akong source of income. Hindi ko naman naiisip na maglolo ko si Marco tulad ni Papa, pero ayoko rin namang wala akong backup plan. Sa ngayon, talagang sa binili kong property na pupunta ang pera ko. Lumaki na kasi ang business ni Mama. In fact, madami na rin siyang nabiling properties. At dahil mataas palagi ang grades ni LV, binilhan din niya ng kotse. Hindi naman ako nagtatampo kung si LV talaga ang paborito niya ever since. Madami din naman siyang gustong bilhin sa akin. Pero sabi ko, hindi na. Sabi na lang niya, ako rin daw naman ang magmamana ng mga binili niya. Hati daw kami ni LV. Sana talaga itong issue namin ngayon ni Marco, tsismis lang. Ayokong masira kami. Mahal na mahal ko siya. Last promise ko na talaga to, love. Pagkatapos ng kontrata, uuwi na talaga ako. For real. Wait and see. Sabi ko. Nagpaalam na rin ako kina mama. Ang sabi ko, gusto ko na rin magsimula ng family. Gusto ko lang maging ready siya.
Parang nabuhayan si Marco. Sumigla ang boses. Doon ako namingwit ng impormasyon. Kumusta nga pala ang car show niyo last time? Kanina tumitingin ako sa Facebook ng show promoter. Ang laki ng pwestong nakuha mo ah. Oo, uulit kami this weekend, same promoter. May show ulit pero sa Pampanga eh. Alam mo maganda isama mo si LV. Wala nang pasok yun. Naghahanap ng sideline. Summer job daw. Sabi ko itatanong ko sa'yo. Baka gusto mo. Kinabahan ako dahil hindi agad umuo. Kilala ko ang boyfriend ko. Kapag may sinabi ako, oo agad ng oo. This time, parang nag-isip muna bago sinabi. Si Elvie? Ano naman ang pwede niyang gawin sa shop? Bigatin yung kapatid mo yun, abogada. Anong gagawin niya sa garahe? Kahit ano lang. Alam mo namang madaming alam yun. Cashier siguro. Pwede ring tagagawa ng inventory. Ano kasi, parang naghahanap ng pagkakaabalahan. Kasi nga natutusta yung isip sa pag-aaral. Sabi niya gusto niyang maiba naman bago magpasok ka na naman. Eh kaysa naman mag-apply pa siya sa iba. Sabi ko sa'yo na lang. Sige, doon ko na lang siya ilalagay sa Las Piñas branch. Naku may branch naman sa malapit. Bakit hindi na lang doon? Sabi ko, aminado akong nagsisimula na rin akong magduda. Bakit parang ayaw ni Marco? Bakit halatang umiiwas na babantayan ng kapatid ko? Naisip ko lang na mas kailangan ng manager sa Las Piñas eh. May kotse naman siya. Pwede namang i-reimburse ang panggas. Lalo na akong nagduda. Mas gusto ko sana kung dyan na lang sa malapit si LV, love eh. Matagal bago siya nakasagot. Sige, kung yan talaga ang gusto mo, wala namang problema. Isama mo siya sa Pampanga ha? Overnight kasi dun eh. Okay lang yun dun. Gusto nga namin gumala yun kasi palaging school bahay lang. Isama mo na para makagala naman. Sige, Sabi niya pero parang napipilitan lang. Bothered talaga ako kaya tinawagan ko si LV. LV, sinabi kong sasama ka sa Pampanga sa Kuya Marco mo. Bantayan mong maigi ha. Mag-start ka na rin agad sa shop niya. Ewan, iba talaga ako tub ko. Akong bahala ate. Sabihin mo sa akin kung maglolo ko ha. Promise ate. Kahit paano nakampante ako. Baka masamang kutob lang. Kung sakaling naglolo ko talaga si Marco, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pumasok na ako sa trabaho. May nakapansin agad ng stress ko, ang manager, si Mr. Williams. are you alright, Catherine? Tanong niya, Amerikano siya pero lumaki sa stepmother na Pinay kaya magaling magtagalog. Dati madalas kaming magkita nung hindi pa ako night shift. Ngayon bihira na dahil bihira siyang gabihin sa office. Yes sir, just a little tired. Sabi ko na lang dahil ayoko namang magkwento sa lalaking to. Pinagkakaguluhan siya ng mga kasamahan ko sa trabaho. Lahat ng lahi. Gwapo kasi. Graduate ng Harvard. Sa pagkakaalam ko, ilang ulit na siyang nag-file ng resignation. Pero palaging tinataasan ng offer kaya hindi makaalis-alis. Mabait siya sa lahat. Noong huli, balita ko may fiancé na. Singaporean daw. You don't look well. Komento niya, I'm okay sir, don't worry. Parang napahiya ako. Professional ako sa trabaho. Kung meron akong ipagmamalaki, yun ang professionalism ko. Pumuesto na ako sa cubicle. Pinabayaang mag-load ang program na gamit ko sa trabaho. Hindi ko napapansin na naitatapi ko ang mga daliri ko sa desk, isa-isa. Are you sure you're alright? Ha? Sabi ko sabay lingon kay Mr. Williams. Nakakunot ang noo niya. Puti siya pero dark na dark ang features. Maliban sa blue eyes. Gwapo, sa salitang gwapo. Maganda ang katawan kaya maganda magdala ng damit. Pero never akong nagka-crush na tulad ng mga kasama ko dahil syempre, loyal ako kay Marco. Sorry sir, I just have a lot on my mind. Why don't you go rest? Come back tomorrow. No sir, I can do my job. But thanks for your concern. Sabi ko na lang, bakit naman ako uuwi? Lalo lang akong mag-iisip sa bahay. Umalis na rin si Sir David. Binuksan ko na ang emails at maya-maya, may natanggap na akong mga tawag. Pilit ko na lang inalis sa isip ko ang issue kahit mahirap gawin. Nung lunch break, nakatanggap ako ng meal.
Nagpa-deliver si Sir David para sa akin. Mabait talaga siya. Umuwi na rin ako pagkatapos ng shift. Natulog ako at nang magising, nakita kong may message si LV. Ang sabi niya, nagkausap na raw sila ni Marco. Sasama siya sa Pampanga sa weekend. Iyon ang official niyang first day sa work dahil may aasikasuhin pa siya sa school. Sa weekend pa siya malilibre. Patience. Madalas kong usalin sa sarili ko. Sanay akong maghintay pero ewan. Kapag pala merong threat ng pagkasira ng isang matagal na relasyon, parang ang tagal-tagal umandar ng bawat araw. After nung weekend na yon, nag-message si LV sa akin. Ang sabi niya, ibang model na raw ang ginamit ni Marco sa show. At sa mga sumunod na araw, sinabi rin ni LV na minsan lang daw nagpunta ang model sa shop at hindi na umulit. Mukha naman daw walang katotohanan ng mga chismis. Para akong nakahinga ng maluwag. Kahit pa nga siguradong pag-uwi ko, pag-uusapan namin ni Marco yon. Lumipas ang mga araw, may desk calendar akong minamarkahan. Every day, one day closer to coming home, one day closer to being Mrs. Marco Evangelista. May doubts ba ako? Oo, siguro. Konti. Kalokohan lang naman yung sinasabi nilang sure na sure sa isang bagay. Parang masyadong arugante kung sasabihin ni konting uncertainty wala ako. Siyempre, meron pa rin akong fear na mag-settle down. Dahil kung tutuusin, hindi naman ako nagpakasawa sa pagkadalaga. I mean, kung experience ang pag-uusapan, wala akong masasabing malalaking experiences. Nakapag-travel naman ako ng ilang ulit pero yun lang. Good girl kasi ako. Hindi ako adventurous. Homebody. May pagka-introvert. Mas gusto kong magbasa ng mga libro kaysa gumala. But at the same time, parang hindi ko man lang na-experience ang mga na-experience ng iba. Walang profound moments sa buhay ko. Walang defining experience. Kahit pinagtagpi-tagping pangyayari na makakapagpabago ng point of view ko, wala. Minsan ay itatanong ko sa sarili ko, dapat ba akong maghanap ng ganon? Siguro malaking bagay yung nangyari nung bata ko. Traumatic ang pag-alis ni Papa sa buhay namin. Pero ang tinutukoy ko siguro, yung isang memorable na pangyayari as an adult. But then, mahaba pa naman ang buhay. At siguro hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ganong profound experience as a single person. Baka mararanasan ko yon kapag kasal na kami ni Marco. Baka kapag nanganak na ako sa first baby namin. Excited din naman ako sa mga plano namin sa buhay. Kaya everyday, minamarkahan ko talaga ang kalendaryo. Hanggang sa ilang buwan na lang matatapos na ang kontrata ko. Magkahalo ang kaba ko at excitement. At mayroon ding something else. Hindi ko kayang i-explain. Hindi ako matahimik at hindi ko alam kung bakit. Parang may nakalimutan kang gawin at hindi mo maalala kung ano yon. Pero naisip ko na lang na siguro, nag-aalala lang ako kasi for the first time since I graduated, mawawalan ako ng siguradong source of income. Hindi ko pa naman kasi napaparenovate ang property na nabili ko. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Mama, pati na rin ni Marco. Pero hindi ko lang siguro maalis ang fear. Normal lang naman din siguro. Tandang-tanda ko pa yung araw na babago ng buhay ko. 3 months bago matapos ang kontrata ko. Night shift pa rin ako. Pagkapasok, sinalubong agad ako ni Eileen. Pinay din. Under ko. Ma'am, nabalitaan mo na ba? Nag-resign si Sir David. O-offeran lang yun ng increase? Natatawang sabi ko. Ilang ulit na talagang paalis si Sir David, pero hindi pa rin natutuloy. Minsan nga naiisip kong nagpapataas lang siguro ng sahod. Hindi ma'am, talagang nag-resign na. Wala nang laman yung office niya. Nabigla ako. Anong nangyari? Ang chismis ni Becca, broken-hearted daw. Sagot ni Eileen. Si Becca ang pinaka-chismosa sa lahat ng Pinay sa office. 2 years pa lang sa amin pero sagap na ang buong history ng lahat. Kung sino ang ka-secret affair ng mga big boss, kung sino ang petics, kung sino ang may asawa sa sariling bansa pero may asawa rin sa Singapore. Di ba magpapakasal na yun? Pagmamarites ko. Kaya nga ma'am, nahuli daw yung babae. Matagal na rin naman daw gustong bumalik ni Sir sa Amerika. May mga offer din daw sa Europe eh. Kaya lang palaging tinatanggap ang offer dito dahil dun sa babae. Kaso nagloko kaya goodbye na talaga.
Sino daw ang pinagpalit ng babae? Naitanong ko kasi parang imposible. Yung tipo ni Sir pagpapalit pa? Gwapo, matalino, edukado, mayaman, galing sa mayamang pamilya. Ano pang hahanapin mo dun? Naku, magugulat ka, ma'am. Sabi ni Eileen. Nakita namin sa Facebook yung lalaki. Pilipinong mukhang dugyot. At eto pa, may asawa rin sa Pinas. Hindi naman daw kasal pero may ka-live-in at 2 anak. Nakita ni Becca sa Facebook. Ewan ko kung paano nahanap ng chismosang yon. Pero pinakita sa akin kanina yung profile pic ng lalaki. Nakakis sa ex ni Sir. Kuha sa Bangkok. Kaya feeling ko TNT pa yun. Gulat nga ako eh. Kung sa bagay, hindi naman kagandahan yung babae. Saka sa unang tingin mo pa lang, alam mo ng masamang ugali. Grabe ka naman! Komento ko. Nagsasabi lang ako ng totoo, ma'am. Sabi ni Eileen habang sineset up ko ang station ko. Nakasandal siya sa cubicle. May kip-kip na folder sa dibdib. Ano pa bang hanapin mo kay Sir David, diba? Kung ako yun, magpapabuntis na ako agad. Alam mo ba, ma'am? Luminga ang lokaret sa paligid bago nagpatuloy. Nung nag-outing kami na hindi ka sumama, naalala mo yun? Ay grabe! Naloka ang sangkabaklaan na makita si Sir. Bakat na bakat daw. Ma'am, nakita ko rin. Ang laki, grabe. Bigla akong natawa. Kasama ba sa criteria yon? Oo naman, ma'am. Paano ka naman liligaya sa 3 inches? Parang yung sa ex kong Koreano. Sabi pagkatapos daw naming magjugyugan, I will need a wheelchair. Pagkakita ko, hindi man lang ako matitinga. Ang lakas tuloy ng tawa ko. Ewan, hindi naging importante sa akin ang ganun. Ako ang tipo ng babaeng mas mahalaga sa akin na magkatulad kami ng life goals ng partner ko kaysa compatibility sa kama. Aanhin mo naman yung malaki at magaling pero tambay. O malaki at magaling pero babaero. O kaya naman madamot sa oras mo. Ayaw kang suportahan. Controlling. Mga ganun ba? Masaya na ako kay Marco. He's my first and he will be my last. Siya ang wish granted ko. Hay naku, bumalik ka na nga sa station mo. Hayaan mo na si Sir David. Kaya na nun yun. Ikaw na nga ang nagsabi. Gwapo, matalino, mayaman, kaya at Dakota, ma'am. Singit ng luka-luka. At Dakota, pagbubuo ko ng description. Natatawa. Kaya siguradong madaming ibang makukuha yun. Kung yun ngang tambay na may konting itsura lang, madaming naluloko siya pa. True. Nagpaalam na rin si Eileen. Nag-start na ako ng trabaho. Lunch break nang buksan ko ang phone. Nagtaka ako. Merong 2 missed calls si Tita Lorraine. Yung pinsan ni Mama na nambisto sa amin noong araw ni Marco. Mabait naman pero hindi ko masyadong ka-close. Bukod kasi sa siya yung nangbisto sa amin noon ni Marco. Relihiyosa din masyado. Tuwing makakausap ko, palaging kailan daw ako magpapakasal. Kahit sa Facebook, wala siyang paki mag-comment sa mga pictures namin ni Marco. Bible quotes tungkol sa pagpapakasal. 15 minutes ago ang last call. Yung una, 2 hours ago. Kinabahan ako. Nagpadala ako ng message. Nagtatanong kung bakit siya napatawag. Biglang nag-ring ang phone at sinagot ko naman. Ang lakas agad ng boses niya. Anak, Diyos ko! Kailangan mong malaman ng totoo. Ano pong totoo, tita? Nagpanik ako. Parang hihimatayin si Tita Lorraine sa kabilang linya. Ano pong nangyari? Galing ako sa inyo nung nakaraang linggo. Ang tagal ko na kasing pinapapunta ang mama mo at si LV dito sa bahay. Nung birthday ko, nung birthday ng pinsan mo, birthday ni Daddy. Magkakasunod kami. Kahit isa walang dinaluhan. Sabi ko last week pumunta at may tinira akong leche flan at ube. Abay, takang-taka na ako at kako bakit kahit anong pilit ko hindi ako dinadalaw. Kaya sabi ko, baka nagtatampo sa kung anong dahilan. Eh di nagbatid ako dun kay Daddy. Aba, anong gulat ko nang makita kong ang laki na ng tiyan ni LB. Ang sabi ng mama mo, huwag ko raw sabihin sa'yo. Nakiusap sila sa akin nung pang 1 linggo, anak. At 1 linggo ko nang ipinagpipray ito, Kat. At pagbuklat ko ng Biblia kaninang bago ako matulog. Oh Diyos ko, para talagang nataon. Tungkol sa bulaang saksi ang nakita ko.
Nagsalita na ang Panginoon kaya tinawagan na kita, Catherine. Buntis ang kapatid mo, anak. At ang ama ay si Marco, ang boyfriend mo. Hindi ko alam kung paano pa ako nakabalik sa trabaho nung gabing yun. Pero para akong robot. Walang sariling isip. Gumagalaw lang ayon sa nakaprogram gawin. Nang matapos ang shift, tinawagan ko ang kaibigan ko na malapit din sa subdivision namin nakatira. Gulat na gulat ako kasi kinonfirm lang niya ang lahat. May dalawa pa akong kakilala na nagsabi sa akin na ganun nga raw. Malaki na raw ang tiyan ni LV. Hindi daw nila alam na hindi ko alam. Hindi naman daw nila ako matanong dahil nahihiya sila. Oo nga naman. Hindi naman kami ganun ka-close. Alangan namang mag-message sila sa akin para itanong kung anong masasabi ko na nabuntis ng boyfriend ko ang kapatid ko. Hindi ko tinawagan si LV. Hindi ko tinawagan si Mama. Nag-sick leave ako para umuwi. Maliit lang ang dala kong bag. Nagrent ako ng kotse para magpahatid sa bahay. Gabi na nun, past 7. Yung driver ang pinag-doorbell ko dahil alam kong may CCTV sa loob. Si Marco ang nagbukas ng pedestrian gate. Saka ako lumapit. Halatang nagulat siya pero saglit lang. Biglang parang lungkot na lungkot siya. Napaiyak na ako dahil yung expression sa mukha niya, parang pagtatapat na yun sa akin. Isa pa nakapambahay siya. Halatang doon na siya sa bahay namin tumutuloy. Bakit, Marco? Yun lang ang nasabi ko. Tumulo na rin ang mga luha niya. 2 salita lang ang nasabi niya sa akin. Halatang nahulaan na niyang alam ko na. Sorry, Kat. Wala kayong balak sabihin sa akin. Singhal ko. Pauwi na ako in 3 months. Wala kayong balak sabihin sa akin. Noon ko pa gustong sabihin sa'yo. Simula pa lang. Pero ayaw ni LV. Hindi pa daw siya ready. Pagkapanganak na lang daw niya. Pagkapanganak? Nangihinang tanong ko. Kabuhanan na niya. Nakayukong sabi ni Marco. Mabilis akong nagkwenta sa isip. Anong kabuanan na niya? 1 buwan pagkatapos kong mag-renew ng contract nung pinapunta ko siya sa'yo. Ano yun? May nangyari agad sa inyo? Tumango siya. Sa Pampanga. Sa car show ko naalala mo. Lumabas na siya. Isinara ang pedestrian gate. Actually, kaya ko alanganin na tanggapin siya sa auto shop. Dahil bago yun, sinabi niya sa akin na may feelings daw siya sa akin. Nagulat din ako nun. Hindi ko matanggap ang sinabi niya dahil kung totoo yun, anong klase ang kapatid ko? Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Elvie. No, hindi yan totoo. Noon bumukas ulit ang pedestrian gate. Si Mama ang nandoon, kasunod si Elvie. Parang nanigas ang katawan ko nang makita ko ang tiyan ng kapatid ko. Unfair. Hindi ko man lang masugod dahil buntis. Pinag-aral ko. Binilhan ko ng lahat ng gusto. Cellphone, laptop. Nagbigay pa ako ng share para sa kotse niya. Pinagmalaki ko sa lahat. Ang pagkagaling-galing kong kapatid na abogada. Attorney Elvira Akuin. Ang aming pride and joy. Ang kapatid kong kasama kong umiyak noon habang yakap kami ni Mama sa pag-alis ni Papa. Yung kapatid kong alam kung gaano kahirap na nagkaroon ng iba si Papa at naiwan kami. Kami ang dapat magkakampi. Kami ang dapat walang iwanan. Nahinto ang daloy ng personal kong buhay na kasama si Marco dahil isinaalang-alang ko sila ni Mama. Na ayaw kong maging burden sa kanila sakali man na mawalan ako ng source of income. Sa lahat ng pangarap ko hindi pwedeng hindi siya kasama. Yun pala nag-alaga ako ng ahas. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa sa akin. Ayaw tanggapin ang puso ko. Alam niya ang lahat ng pangarap ko dahil kasama ko siyang mangarap. Narinig niya ang lahat ng plano ko. Lahat ng plano namin ni Marco. Kahit pangalan ng magiging baby namin in the future. Ate, sorry. Sabi niya, umiiyak. Anak, ang mabuti pa pumasok ka muna. Sabi ni Mama. Pero wala akong maramdaman kay Mama sa sandaling yun kung hindi sama ng loob. Pinagtakpan niya si LV. Parang iniwan nila akong lahat sa dilim. Winasak ang buhay ko pero nagkampihan pa sila. Imbis na ako ang kampihan ni Mama, si LV pa ang kinunsinte. Paano niya nagawa sa akin to? Umiiyak na tanong ko.
Niyakap ako ni Mama. Anak, lumayo ako. Madami akong gustong sabihin pero lahat masakit. Magiging masama akong anak kung isisigaw ko kay Mama ang sama ng loob ko sa sandaling yon. Ate, I'm so sorry. Humahagulgol na sabi ni LV. Mahal ko si Marco noon pa. Pinigilan ko naman ang feelings ko pero nung sinabi mo na magpapakasal na kayo, parang hindi ko kaya. I can spend the rest of my life looking at you and him. Alam kong mali, ate. Pero mahal namin ang isa't isa. Marco, sabihin mo. Pasensya na, Kat. Magkakaanak na kami ni LV eh. Saka parang magkaiba naman talaga ang buhay natin ever since nag-abroad ka. Siguro kami talaga ni LV ang para sa isa't isa. She's always been there for me, while you never really chose me. Ako pa palang may kasalanan kaya binuntis mo ang kapatid ko? Ibang klase ka rin. At ikaw, LV, ang kapal ng mukha mo. Sinabi mo pang babantayan mo si Marco. Siguro imbento mo lang ang pinagsasasabi mong may ibang babae para kunwari mabantayan mo. Bantay sila kay ka. Tama na yan, anak. Kabuhanan na ni Elfie. Sabi ni Mama. At ikaw, Ma, imbes na sabihin mo dyan sa bunso mo na gawin ang tama, pinagtakpan mo pa. Para akong tanga sa Singapore. 9 na buwan? Parang ginagawa sa akin to. Lahat ng ginawa ko para sa inyo. Kundi man para makagaan sa inyo. Kayo ang palaging nasa isip ko. Kayo ang una sa lahat. At wala akong hinihinging kapalit. Pero kalabisan mang asahang hindi ninyo ako tatarantaduhin. Wala kayong kwenta. Tumalikod na ako. Umiiyak pa rin. Anak, saan ka pupunta? Ngayon gusto mong malaman, Ma? Bakit? Nandiyan naman ang anak mong bunso. Magkakaapo ka na dyan, di ba? Di ba yan naman ang paborito mo? Sa akin, bawal akong ligawan. Dapat akong magtapos. Dapat tumulong akong pag-aralin yan. Dapat ba high school lang ako? Pero yung bunso mo, binuntis na ng boyfriend ko, kakutsaba ka pa sa paglilihim sa akin. May pakialam ka ba talaga sa akin, Ma? Huwag ka na magkabala sa akin. Ilaan mo na lang lahat dyan sa bunso mo. Mabilis akong sumakay sa kotse na agad pinaandar ng driver. Iyak lang ako ng iyak. Nagpahatid ako sa isang hotel na malapit sa airport. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano ko nagawang mag-book ng ticket kinabukasan ng umaga at bumalik sa Singapore. Parang wala ako sa sarili ko. 4 days ang leave ko. Pag-uwi ko sa apartment, tumuloy lang ako sa kwarto at siguro, sa sobrang fatigue na rin, nakatulog ako at nagising kinabukasan na patang-pata ang katawan at emosyon. Masakit ang ulo, masama ang pakiramdam. May message sa akin si Mama, nagpapaliwanag. Hindi raw niya kinonsinti si LV, pero maselan daw ang naging pagbubuntis kaya pumayag siyang wag sabihin sa akin. Para daw mabawasan yung stress. Nangako rin naman daw na sasabihin sa akin pagkapanganak. Baka daw kasi sakaling mas mapatawad ko agad kung may involved na bata. Lalo lang akong nanggigil. Gumawa na nga ng kalokohan, hindi pa panindigan. Gusto pa may props na sanggol. At naisip talaga ni Mama na okay lang yon. Ang totoo kasi, iba pag si LV. Bunso paborito. At nahinto lang pero isang sem na lang, review at bar na. Siyempre nga naman, mas maipagmamalaki dahil abogada May message din si LV. Sorry daw, nagmahal lang daw siya. Na sana daw mapatawad ko siya. Natatapusin pa rin daw niya ang pag-aaral niya. Ewan, ibang-iba na ang pakiramdam ko sa kanya ngayon. Lalo na at walang message si Marco. Sure ako, desisyon ni LV yun. May pagkasilosa kasi yun. Si Marco naman walang bayag. Ayokong mag-self-pity pero hindi ko talaga mapigilan dahil pakiramdam ko, buong mundo nilaglag ako. Tapos sila pang magkakasama ngayon at ako nag-iisa. Kapag bumalik ako sa Pilipinas tulad ng original plan, mapipilitan akong tanggapin ang bagong sitwasyon na sina Marco at LV na. Ang boyfriend kong ni hindi nakipag-break sa akin, biglang brother-in-law ko na. At ang magiging pamangkin ko, anak ng kapatid ko at boyfriend sa pagtataksil. Hindi ko talaga matanggap. Hindi ko sila nireplyan.
Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko pero ayoko talaga muna silang makausap. Ayoko silang makachat. Lahat ayoko. At hindi ko alam kung lalambot pa ang puso ko sa kanila. Nung gumabi, lumabas ako. Naghanap ng magandang bar. Nakakita naman ako. Sosyal ang lugar. Pero wala akong pakialam. May pambayad ako at sa totoo lang, wala na akong planong ipagawa ang nabili kong property. Kahit yung bahay ko gusto ko nang ibenta. Ayokong tumira malapit sa kanila. Alam ko rin naman na mas pipiliin ni Mama na kasama si Elvie eh. Lalo na magkakaapo na siya dun. Umorder agad ako ng tequila. 3 shots. Margarita pagkatapos. Maling desisyon agad dahil wala pang kalahating oras. Medyo umiikot na ang paningin ko. Hindi pa ako kumakain at hindi ako mahilig uminom. Tumayo ako at nagpunta sa banyo. Naghilamos ako. Inalis ang unang mga botones ng blouse dahil biglang parang init na init ako. Paglabas ko ng restroom, nanlambot ang tuhod ko kaya bigla akong napakapit sa pinakamalapit na kapitan. Braso ng isang lalaki. Are you alright? Yes, tumingala ako. Pamilyar siya pero hindi ko ma-place kung saan ko nakita. Lasing na talaga ako sa kaparang kasukalan ng mukha ng lalaki. Caucasian. Wala akong makita kung hindi buhok. Laksa-laksang balbas at bigote. Catherine? How do you know me? It's me, David. David Williams. Sir! Bulalas ko. I thought you left Singapore. No, still here. Are you drunk? A bit yes, I think. Bigla akong natawa. Maganda na ang buzz ng alcohol sa akin. Who are you with? No one. You? No one. Would you like me to join you? Sure. Naningkit ang mga mata ko sa pagtingin sa kanya. Kailan ka pa nagpakapal ng balbas at bigote? Ngumiti siya. Hinaplos ang bigote. About a month now. Night shift ka kaya hindi tayo nakikita. You like it? Ayaw. Napalabi ako. Natatabunan ng kagwapuhan mo, ayaw. Mas gusto ko yung 5 o'clock shadow lang. O kaya yung medium stubble. Kapag ganun, sobrang gwapo mo. Bigla siyang ngumiti. Really? Are you telling the truth or are you just drunk? Both. Tumawa ako. Pumwesto kami sa isang mesa sa sulok. Umorder ako ng isa pang margarita. Ang sarap ng tama. Masaya ako. Parang nakalutang sa ere. What's a good girl like you doing here all by yourself drinking? Sumipsip ako sa straw. Saka sumagot. You won't believe it, even if I told you. Try me. Kababalik ko lang kahapon. Umuwi akong Pilipinas. Nabalitaan ko kasing buntis ang kapatid ko. Well, that's good news, isn't it? Not if the father of the baby is my boyfriend. Ouch. Balita ko naghiwalay na rin kayo ng fiancé mo? Sabi ko kasi madulas na ang dila ko. Walang filter. Tumango naman siya. But can we not talk about that? Fine. So nag-renew ka ng contract? No, I'm leaving Singapore. And you're never coming back, I'm guessing. Sabi ko dahil may nabasa akong determinasyon sa mga mata niya. Tumango lang siya. Well, that makes sense. Komento ko dahil kung ako nga na naiputan din sa ulo, ayaw nang bumalik sa pinangyarihan ng krimen ng 2 traidor. Kahit kapatid ko pa yung isa at love of my life yung isa pa. Paano pa tong si David na siguro walang iiwang kahit na ano sa Singapore? How about you? Tanong niya. Napatitig ako sa kanya, saka mapaklang tumawa. Itinaas ko ang mga balikat ko. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala pa akong plano dahil... Pumiyok ang boses ko. Dahil yun ang plano ko eh. Yung winasak nilang 2. Yung buhay na yun ang plano ko. Ngayon wala na. Hindi ko na alam. Ayoko na munang isipin. Gusto kong kalimutan. Tulungan mo akong kalimutan, David. Tumabi siya sa akin. Niyakap ako. Shh. It's all right. Tumahan ako agad. Pinilit ko. Parang napahiya ako. Dapat happy lang kami. Dapat kalimutan ko ang problema. David? Sambit kong tumingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata niya. Gusto kong makalimot. Take me home with you. Ang lakas ng loob ko. Siguro alak ang nagsasalita. No, we're both messed up.
Napapangitan ka ba sa'kin? No, of course not. But I will take you home. Sa bahay mo. Siguro kaya may nangyari sa kapatid ko saka sa boyfriend ko kasi hindi talaga ako attractive eh. Hindi attractive sa ganung paraan. Noon pa madalas ko nang marinig na ako daw yung tipong inuuwi sa nanay. Pero boring. Tapos ngayon na lang ako nagaya sa lalaki. Napahiya pa ako. No, no, God, you're silly. I can take you home with me, but you will regret it. Bakit? Maliit ba? Malakas pa rin ang loob ko. You know it's not. Inabot niya ang kamay ko at ipinatong sa hita niya. Parang hinahamon akong tingnan. At tinanggap ko ang hamon. Siyete, tama si Eileen. Ang laki. Binitiwan ko rin. Kinabahan akong bigla pero parang go na. Wala na akong ibang iniisip pa sa sandaling yon. I just wanna be with someone. I wanna feel attractive again. I wanna feel sexy, I guess. Siguro yun ang insecurity ko sa relasyon namin ni Marco ever since. Hindi ako hot. Hindi ako sexy. Do you still want to come home with me? Tanong niya. Before you answer, I guarantee you will be thoroughly f***ed. Diyos ko, para akong sinilaban. Hinalikan ko siya. As in ako na ang humalik. Ako ang agresibo. Pero tinapatan niya ako. Let's get out of here. Bulong niya. Sumama ako sa kanya ng gabing yun. Dinala niya ako sa kondo niya. May nangyari sa amin. Sobrang hot. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. At nagising ako kinabukasan na bihis na siya. Mas manipis na ang facial hair. May maleta sa tabi niya. Bigla akong napabangon. Bumagsak ang comforter sa bewang ko. Siyete, nakahubad ako. Naitaas ko bigla ang mabangong comforter sa leeg ko. Saan ka pupunta? Tanong ko. I told you I'm leaving Singapore. My flight is Tumingi siya sa relo. in 4 hours. Would you like to have coffee with me in Changi? Changi Airport. Dahil paalis na siya. Babalik ng Amerika at hindi ko na makikita pa kahit kailan. Tumango na lang ako. Hinintay niya akong mabilis na maligo at magbihis. May private car na naghatid sa amin sa airport. Are you okay? Tanong niya nang nasa coffee shop na kami. Ang lasenggang nagwala kagabi. Walang make-up. Basa pa ang buhok. Siguradong may eye bags. Suot ang damit pa kagabi. Mabuti na lang hindi pa amoy expired. Ako lang yata ang naghatid ng afam na mukhang bilasang isda. All things considered, yeah, I guess. Ngumiti ako. Ngumiti rin siya. Inabot ang kamay ko at saka itinaas sa mga labi niya. Last night was wonderful. Nag-init ang mga pisngi ko. I think the word is hot. Last night was hot. Tumawa siya ng malakas. So very hot, Catherine. Wala na akong nasabi dahil ano pa ang sasabihin ko. Alangan namang mag-inarte ako one night stand lang naman yun. Hindi ako isinilang kahapon kahit na good girl ako. Alangan namang mangarap ako ng gising. Isa pa, ginamit ko lang siya para malimutan si Marco. Nagkataon lang na ang gwapo ng ginamit ko. Ingat ka ha, sir. Tumango siya. Nakangiti pa rin. You too. And don't do anything stupid. Tulad ng ginawa ko kagabi. No, that wasn't stupid. Nagngingitian lang kami hanggang sa tumayo na rin ako. Kailangan kong ayusin ang buhay ko. Hindi ganitong nakikipagngitian ako sa airport na para bang hindi nakabinbin ang buhay ko. At hindi ko alam kung saang direksyon ako papunta. Tumayo rin siya. Salamat ha, sabi ko. And thank you for a hot night. Nakangiti pa rin siya. Tumango ako. Paano? Ibinukay niya ang mga bisig at nagpasakop ako sa mga yon. Maganang yakap niya sa akin, pero puno ng warmth. Itinaas niya ang mukha ko. Tinampian ako ng halik sa labi. You take care of yourself, all right? Ikaw din, sir. Ngumiti ako, sumaludo at tumalikod na. Gusto kong sabihin na naging maayos agad kami ng kapatid ko at ni Marco, ni Mama din. Pero sa pelikula lang yun nangyayari. Naiba ang daloy ng buhay ko.
Kahit anong pilit ko kasi nung mga panahong yon, hindi ko na magawang ibalik ang dati. Hindi ko naman binenta ang bahay ko, pati ang paupahan ko, pero pinarentahan ko na sa iba. Kumuha ako ng katiwala. Hindi ko kasi kayang ipagkatiwala kay mama, kahit alam ko namang hindi niya ako dadayain. Ayoko lang sigurong umasa sa kanya sa kahit gaano kaliit na paraan. Broken trust. Sirang-sira ang tiwala ko sa kanila. Parang puso ko na tatlo silang nagtulong-tulong basagin. Nung una, hindi ko sigurado kung mababalik pa sa dati ang lahat. Naging better ako. Hindi dahil sa in love pa rin ako kay Marco. Kung hindi dahil nagawang gawin sa akin yun ng kapatid ko. Literal niyang ginawa ng paraan para maghiwalay kami ng lalaking pakakasalan ko. May karapatan naman siguro akong mabitter. Pero sabi nga nila, time heals all wounds. At siguro, dahil na rin may pumalit kay Marco sa puso ko kaya nakapag-move on ako ng bonggang-bongga. Pero saka ko na i-share ang kwentong yon. Sabihin na lang muna natin na masayang-masaya ako ngayon. Happily married with kids. Mabuti na rin pala na ganun ang ginawa ni LV. Kung hindi ko makikilala ang asawa ko. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Tatapusin ko na lang to sa sinabi ng philosopher na si Seneca. Every new beginning comes from some other beginning's end. Tama naman, hindi ba? Lahat ng bagong simula nanggaling sa pagwawakas ng mga bagay na minsan ay naging bagong simula din. Hindi nagtatapos ang lahat sa atin kapag isang bahagi ng buhay natin ang nagwakas. Ibig lang nung sabihin, may pagkakataon na naman tayong magsimula ng panibago. Mahirap. Dahil lahat naman ng blankong papel na susulatan natin, nakakakaba, hindi ba? Pero magsulat lang tayo kahit isang salita lang. May potensyal na yung magtuloy-tuloy para masulat natin ang kapalaran natin na tayo rin ang gagawa.